it's not easy. Pero as the time goes by, ayun, hindi ko masasabing naman na ngayon nasa pinaka-peak na ako ng career ko eh. Pero I'm grateful, masasabi ko, because like, when you get a chance to really invest in on a thing, talagang doon mo masasabi na yung opportunities keep on coming. Yan lang. So, paano mo na-discover ang MG2A, by the way? Hi. Kasi, ang dami, tagal ko nang gustong tanungin sa'yo yan. So, paano mo na-discover pala ang MG2A or my go-to assistant? Yes. Dahil sa'yo. So, I remember kasi parang ano tayo, gym buddies, di ba? Gym lang, gata ganyan. Tapos parang doon na tayo na-discover na parang nagpasa ako sa'yo ng resume, portfolio, and importante rin talaga, malaking help talaga yung mga taong naniniwala sa capabilities mo. So yun, and I can say na si MG2A, isa siya sa mga nagtiwala sa aking kakayahan at aking skills, and I'm happy to be part of MG2A. Yun, the referrals, ganun. Kasi talagang pinaka-ano ni MG2A, yung kumbaga mag-provide opportunity sa iba. Alam mo naman yan. Yun naman talaga ang goal natin. As in, magkaroon as much as possible, ma-secure, ma-safe na environment with the clients, yung sure na hindi tatakbuhan ng kliyente. Importante rin na legit or marunong kang tumingin ng mga legit na agency or mga taong mag-help sa'yo. Kasi nga, yun nga, most of the time, parang scams, ganyan. And alam mo, biruin mo ang sakit nun kasi nag-spare ka ng time, di ba? Tapos pagdating ng bayaran, wala na. So yun. Importante yung mga marunong kang tumingin ko ano yung legit talaga. Oo. Totoo. Totoo naman yun. Gusto ko malaman to from you. Ano yung expectation versus reality mo? Kasi syempre, pagka sinabing virtual assistant or freelancer, diba, parang iba yung perspective mo nung wala ka pa dun sa industry. So, nung nandun ka na sa industry, ano yung expectation versus reality? Experience mo? Ayun. Siguro yung expectation versus reality. Kasi syempre, nasanay ako sa BPO parang 15 years ako nag-BPO. And akala ko, like, I was expecting na katulad ng BPO na may mga solid training, may mga solid materials and all those stuff. Pero nung nandun ka na sa loob, aaralin mo talaga lahat. Parang i-rundown lang sa'yo, ito yung mga gagawin mo, gata ganyan. Pero after that, ikaw yung mag-explore. Ito yung one thing na natutunan ko rin as VA, na hindi lahat kailangan i-spoon feed sa'yo. You have to explore, you have to know na kung paano yung mag-outsource, maging resourceful sa mga tools and all those stuff. Yun. Totoo. Yan yung totoo sa pagiging VA. Hindi siya madali talaga. Kaya siguro, most of the time, marami rin talaga nahihirapan pumasok kasi hindi naman talaga siya madali. Totoo. Kaya, kailangan mong mag-aral. Kailangan mong matuto. Totoo yun. I totally agree. Kasi nung last few episodes, nasabi ko rin yun na you need to continue learning. Yun kasi yung pinaka-best part dun. Itong ganitong trabaho, honestly, hindi siya stagnant. Kasi kailangan mong pilitin talaga yung sarili mo na matuto if you want to stay in the industry. And very innovative na ang panahon natin ngayon. Parang before wala pang AI, ngayon may AI na, di ba? So, we need to compete, we need to be more smarter. Alam ko matalino ang AI, pero marami rin tayong pwedeng gawin na hindi kayang gawin ng AI, right? So, I agree, yes. Kaya yun, in fairness, yung sa akin naman, sa expectation versus reality, may point ka doon sa part na yun. Kasi nasanay tayo na tinitraining, spoon feed lahat ng kailangan mo, and then para pagdating mo ng live, okay ka na. Kasi diba yung mga training before sa BPO, parang 1 month, 2 weeks, 3 weeks, ganyan, diba? Product training. Tapos, pagdating sa virtual assistant world, parang 1-day training lang, saba ka na kagad. Diba? Oo. Yes, kasi in fairness, ganun yung nangyari sa akin. Ewan ko sa iba na nanonood natin dyan. So, if you have anything na na-experience nyo before when it comes to
yung expectation versus reality na part. Please comment down kung ano yung na-experience nyo before. So, ayun lang. Anyway, most of the time, marami kasi sigurong curious dito sa part na isang question na to. No? So, what is your biggest challenge when you first started as a VA? First challenge, as in, if you could remember. Siguro, masasabi ko yung learning all yung tools. For me, parang overwhelming siya at first eh. Kasi, syempre, iba-iba yan eh. Like, kailangan maging marunong ka sa CRM tools, like yung also Canva, yung mga scheduling app, and all those stuff. So, adjusting sa remote work, it was also, ano rin yun, big change din sa akin siya. Kasi sanay ako, yun nga, yung like office setup, may nakabantay sa'yo, may boss ka, alam mo yun. And, minsan, alam mo yun, parang ang hirap talagang, yun yung mga first, challenges ko at some point in time. Na dati, parang may nag-uutos lang sa'yo kung ano yung gagawin mo. Ngayon, parang ikaw na yung mag-handle ng schedules mo, ganyan. So, pero it helped. It nakatulong naman siya sa akin kasi ngayon mas disciplined na ako. Masasabi ko na mas organized na ako, hindi katulad dati na parang, alam mo yun? So, masaya rin naman yung journey. Yung totoo naman, kasi in fairness, pagka ganina sa ganitong industry ka kasi, ikaw na lang eh, wala kang login na parang may guard na papasukan, wala ka ng travel time, wala kang excuse at all. So, nasa sayo na talaga yung how disciplined are you, how organized are you with your schedule, with your, with everything. Lalo na, syempre, ilan ang anak mo. Ako din, may anak din ako, may pamilya tayo. So, being a working mom is very difficult. Aminin natin yan. And it's a privilege to be working from home. Yun yung pinakamagandang bagay doon na nagkaroon tayo ng opportunity to work from home. So if you guys are thinking na kung hindi nyo kaya to, paano ba? Yun na, kayang-kaya nyo yan. Kasi kung kami kinaya namin, kinaya namin. O, diba? Ilan pa ang ni Chai. So, if I were you guys, explore, try natin as much as we can para ma-secure na natin yung future din natin at future ng mga anak natin. Right? Correct. So, comment down below kung ano ang biggest challenge. Doon sa mga iba dyan na siguro mga nanonood sa atin dyan, comment down below kung ano yung mga kumbaga yung mga naiisip nyo na ano bang biggest challenge nyo right now as a virtual assistant. And yung mga may experience naman dyan na mga friends natin sa freelance or virtual assistant industry, comment down below. Ano nga naman ang ano bang naging biggest challenge nyo nung nagsa-start kayo? Right? Okay. Na-discuss na natin yung how we are being organized. O nga naman. Paano nga naman ba tumatakbo ang araw na, ikaw ba? Paano tumatakbo ang buong araw mo? Taray, may a day in my life. Yes, a day in my life. Actually, walk us through dun sa typical day mo. Paano ba? I start my day, siguro, simple routine lang. Siyempre, di mawawala yung, sige, literally. Siyempre, coffee muna. Yan ang aking, aking energy booster. Okay. So, after that, walang joke to. Pero talagang, siguro natuto na nga talaga akong mag-organize. Every day, palagi sa calendar ako nakatingin. Nakatingin ako sa calendar ko. Kasi para to check if may mamimiss ba akong meetings or whatsoever, kung ano yung mga tasks na dapat kong gawin. Okay, so it helps me a lot. And also, siguro masasabi ko kasi ngayon, when I hit, wag na natin sabihin ko ilang taon na ako. But I came to realize na yung health is very important. Di ba, Miss Pearl, dati pa naman natin talaga ginagol na maging healthy. Pero ngayon, mas solid na siguro kasi yun talaga, nag-walk. Kahit hindi naman masyadong solid na exercise and all. Pero ako naman, I make sure na may walking, tas parang active pa rin yung aking galawan, ganyan. Kasi ayoko ma-idle kasi parang feeling ko kapag nakahiga ako palagi, parang humihina ako. So it's very important to take good care of yourself.
Yan lang naman. Tapos, syempre, onting mommy chores, ganyan. Oo. Hindi pa rin mawawala yan. Ayun lang naman. Very simple lang Very naman. simple. Pero alam mo ko, hanggang ngayon na, ito nakakayaman to, pero alam ko meron na tayong mga digital platforms ngayon, mga apps to organize everything, di ba? Pero meron pa rin akong checklist. Uy, minsan ginagawa ko rin yan. Mas effective kaya, di ba? Oo. Bagay naman na pinaka na-enjoy mo. Kasi kanina, di ba, challenge yun. And yung kung paano mo na-organize yung araw mo, paano nag-rundown yung buong araw mo. But, ano naman yung na-enjoy mo being a VA? Siguro, though, yung hawak mo yung sarili mong oras. Parang gano'n. Like, syempre, kapag nasa on-site ka, parang, hindi ko na nakikita yung sarili ko na nag-work sa BPO. Hindi ko na nakikita yung sarili ko na magta-travel. Like, you're gonna spare like parang 2 hours sa travel pa lang, tapos mamamasahe ka pa. So, ngayon, very talagang perks na nakakapagtrabaho tayo from home. Tapos, I really enjoy na nakikita ko lang yung mga kids ko, ganyan, na nasa bahay lang ako. Tapos, ano pa ba? Siyempre, sa pagiging VA, siyempre yung kita, kasi dollar rate siya. Ganyan. Aminin natin, mukha tayong pera, di ba? Basta importante si Miss Weldo on time, no? Oo, yes. Tama. So, FYI lang guys, sa sweldo kayo on time dito sa MG2A, don't worry. Yes, oo, tama. Akong bahala na siguradong mapaprocess yan. Oo, I know, right? Alam mo yan. Hindi tayo papayag. Oo. So, bilang alipin tayo ng pera, syempre yung mga pinaka na-enjoy natin, yung sahod, ganyan. Tapos parang, yun nga, meron kang, paano ko ba masasabi? Yung you get a chance to handle your own time, you manage your own time. Marami kang spare time to be with your kids, to go out, to exercise. Yun. Yung mga bagay na hindi ko nagawa nung nasa BPO ako kasi talagang travel time pa lang ilang oras na, you know. Oo. Na-experience ko din yan kasi from Novaliches to Makati, oh my gosh, Chay. Diba? Ang lala ng traffic. Tapos sa MRT, makikipagsiksikan ka. Oh my gosh. Ngayon, kahit bumabaha pa, kasi dati, di ba, alam mo naman ang buhay BPO. Di ba? Kahit bumabaha, tatanungin ka pa kung papasok ka. Kailangan pumasok ka din. Di ba? Ewan ko kung na-experience ng viewers natin yon dun sa mga, yung mga nag-transition na from being a call center agent or nasa BPO industry before, na ngayon is work from home na. So, ewan ko kung na-experience nyo yun before na baka lumangoy pa kayo sa diba? Totoo. Kasi ang hirap talaga ng ng agent ka. Grabe yung talagang tatanungin ka pa. Tapos wala pang additional pay yun, guys, ha? Baka isipin nyo, may additional pay. Walang additional pay yun, may free lunch lang. May pa-pizza lang, gano'n. Gano'n. Yun yung pakonsuelo mo. Pero actually, ito rin yung isa sa dahilan kung bakit hindi ako uma-absent. Like, when I started to, parang, naging VA na ako, never kong hindi pinasukan yung client ko, kahit na masama yung pakiramdam ko. Kasi ako na lang yung nahihiya eh. Totoo ako yung nahihiya na, parang, siguro, pero kapag like, let's say, matter of life and death yun, ba, may emergency, yung ganyan, namatayan, or what, yun. Pero, I still make sure na may heads upan sila ahead of time. Pero never talaga akong uma-absent kahit na sabihin mong masama yung pakiramdam ko. Parang nahihiya na lang ako. Hiya na lang. Yung parang uy, ang swerte mo na nga kasi naka-work from home ka, ganyan. Tapos parang absent ka pa. Parang ganun. Yeah. Siguro bihirang-bihira. Sobrang bihira. Siguro sa 4 years ko na VA, siguro mga naka-absent pa lang ako mga 2. Ganyan. 2. In fairness. Grabe ka sa Hindi kasi proven naman yan. Nung time na may, di ba, nagtatrabaho ka nun dun sa isang client. Kahit ang sama na nung Sige, lalaban natin to hanggang matapos. Totoo. Muna tayo ng question kasi may mga nag-comment dito. So, question from Franz 88N. Ano yung bagay na yung isa, paano mo hinahandle ang mga kliyenteng mahirap kausap or demanding? Okay, so paano nga ba?
Ang galing mo dyan. Honestly, ang galing niya dyan. Go. Ano ba? Kasi ako, well, lahat naman sila demanding. Lahat naman sila. Of course, kasi pinapasweldo ka nila eh. Like, boss mo sila. So, siguro ako, I handle it. Ako kasi, share ko lang kasi minsan may mga times talaga na during interview, Miss Pearl, meron talaga mas, let's say for example, mas technical na magaling sa'yo. Ako natatandaan ko, share ko lang nung time na nag-start ako na mag-apply sa inyo, merong mas magaling sa akin technikalan. Like, alam mo yon kasi ang parang, ang inaano ata lang hinahanap is like magaling sa video editing, graphics, and all those stuff. Kaya lang kasi, at the end of the day, ako yung na-pick ng client. Di naman sa kasi bakit? Bakit? Siguro kasi may connection. Like, I learn how to connect with them. I know how to listen. And the reason why ba't sila nag-hire is to help their business. And yun yung yeah, at some point, mahirap sila kausap. Pero you just have to parang learn how to communicate well. Hindi naman na kapag sinabi kong learn how to communicate well, magaling kang mag-English. Siguro marunong ka lang dapat kumonect sa kanila kung ano yung mga pain points nila. Especially like, siguro kaya mo nasasabing mahirap kausap is because virtual Like virtual tayong nagtatrabaho diba? And minsan sa chat, minsan may misunderstanding, ganyan. Kaya ako, mahilig akong, hindi ako natatakot magtanong. I don't care kahit ilang beses ako magtanong ng question hanggang nakukuha ko kung ano yung gusto nilang iutos or yung parang result na gusto nilang makuha. Totoo. So, yun. Hindi ako yun lang, huwag ka matakot magtanong kasi hindi naman mga nakangain yung mga yan. Actually, totoo. Mas gusto nila yung... In fairness, guys, ang galing niya. Ang galing niya talaga. So far, ilang beses ko na siyang sinalang. Most of the time, nakukuha niya yung kliyente. Hindi naman sa most of the time, nakukuha niya yung kliyente. So, narinig niyo naman yun. Hindi din dahil talaga sa credentials yan Most of the time, they're looking for the attitude. Kung how would you handle yourself when speaking to the client? Ano yung connection na makukuha mo? I mean, paano mo magagawa yung connection na yun with kung sino man yung kausap mo? Whether client man yan or nasa phone ka, may customer service or whatnot, diba? Or may sales ka, nasa sales industry ka, how would you be able to make that connection? Tama? Alright, meron pang question. Another question from Franz888N. May mga tips ka ba sa mga gustong magsimula bilang VA pero walang experience? Ayan. Paano ko ba sasabihin? Sige. Siguro, for me siguro like zero knowledge. Mahirap mag-start as zero knowledge. Like, based on my experience, talagang nag-aral talaga ako. Like, para alam mo kung ano yung ihahain mo para alam mo kung ano yung i-showcase mo Kapag sumalang ka, and hindi mo pwedeng sabihin na mahirap makapasok sa mundo ng VA. Pero kapag nandun ka na, that's where you get a chance to like explore and yung opportunities talagang tuloy-tuloy lang. And for me, ayokong kung sasabak ka sa gera, make sure na you're equipped. So, hindi pwedeng zero knowledge Zero knowledge na lang tayo, ganon. So, for me, I'm challenging everyone na you don't have to be like sobrang magarbo na talaga na equipped. Like, start small, parang ganon. Siguro kung ang inaay mo ang niche ng social media, then mag-aral ka. Diba? Aralin mo kung paano mo siya gagawin. So, by the time na ayoko naman mag-sugarcoat dito na okay lang na zero knowledge ka, ganyan. Hindi pwede kasi ano ibibigay mo sa client mo kung zero knowledge ka, diba? Tsaka yung mga simpleng paggamit ng, let's say lang Google Workspace, paano ka mag-send ng email, ano yung proper way of sending it, paano, alam mo yun, kahit admin stuff, kung wala kang idea doon, you need to learn. Kaya kailangan matutunan mo kahit yung mga simpleng bagay muna. And then from there, pagka medyo kumikita na at may budget na to, di ba? To expand your knowledge at makabili ng mga courses, why not push na? Ganon.
Diba? Or kaya sa YouTube, marami naman dun mga free how to ganyan. You just have to be resourceful kung wala pa talagang funds for it. O kaya yan nga, again, wag tayo matakot magtanong kung halimbawa may friend ka na maalam na mag-Excel, diba? Uy, paano ba to gawin? Kato ganyan. Then, tatatak na yun sa utak mo para next time hindi ka na ulit magtatanong. Alam mo yun? Parang, kailangan mo lang talaga yung eagerness na matuto. So again, I don't want to sugarcoat. True. Ito pala, may comment si Miss Carmela. Hello, Miss Carmela, you're watching. Hello. Hello po. Ayan, so sabi niya, yes, super proud kami kay Charlene. Sobrang galing. Di ba? Totoo kasi talaga, guys. Kaya ako nga siya talagang ginis kasi siya talaga yung pinaka-fit para i-guest dito sa episode natin. Para ma-experience yung being a freelancer or, being a VA. Kasi, honestly, halos lahat ng kliyenteng binato namin sa kanya, umabot siya ng finals talaga. What's been your experience? What's been your experience working with an international client? Kasi, yung pinaka-iniisip kasi ng ibang tao, baka, syempre, magkaiba tayo ng culture, mas iba ang Filipino culture at ibang ang American culture or kung ano mang, kung saan country sila. So, ano yung naging experience mo nung first time mong makatrabaho ng international client? Paano ko ba sasabihin? Siguro, international clients kasi for me is hindi na siya bago eh. Kasi nga, di ba, galing na akong BPO industry. So, siguro, unang-una yung time zone, syempre doon ka mag-a-adjust because, yan, di ba, depende sa kung anong client yung mapupunta sa'yo. Minsan, gabi dito, tapos umaga sa kanila. So, that's one thing yung experience ko na nag-adjust din ako. Pero, once you set your expectation, okay na siya eh. When it comes naman to cultural differences, masasabi ko na ilan na ba yung mga iba't ibang lahi nahawakan ko? Iba-iba na. May Japanese, may Korean, may US, may iba-iba. Pero anyhow, kahit anong lahi pa yan, you just have to, some clients are more direct. Minsan yung iba naman sa kanila parang laid back lang, ganyan, low-key lang. Basta magawa mo lang yung task, okay na. Siguro masasabi ko lang, you just learn kung paano mag-adjust. Kaya hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo, Dai. Ikaw talaga yung mag-a-adjust. Totoo. Oo. Hindi pwede, diba? So, ako naman, may mga tips lang ako sa kanila. So, halimbawa lang, ito additional tip lang to. Kapag halimbawa, American client yan, tas nasa California, di ba? Let's say lang, nasa California yung client. Always make sure to research yung terminologies nila, di ba? Para at least, kasi baka mamaya bigla kang batuhan ng jargon. Alam mo yung idiomatic expression nila na parang wala kang idea kung ano yun. Ganon. Parang hindi ka magmukhang, hindi ko naintindihan yun. Ano yun? Parang, di ba? Kasi at least natututunan natin yung culture nila, paano sila magsalita, yung, kasi iba yan eh. Magkakaiba sila ng words minsan. Yung idiomatic expression, ngayon sinasabi ko, when it comes to, halimbawa, New York, iba ang paano sila, yung way of speaking nila, iba ang nasa California, definitely iba rin ang nasa UK, London, di ba? Yung mga ganon. So, make sure to research, make sure to get that connection. So, kung yun yung pinaka doon. Tapos, to broaden siguro yung pag-speaking in English and everything, yung vocabulary natin. Aside from reading, you can also watch YouTube videos, which is yun din yung in-advise sa akin ng asawa ko kasi confidence lang meron tayo. Hindi naman sa confidence lang meron tayo. But, yun nga, nakakatulong talaga siya. Because I love to read. Hindi ko alam kung mahilig ka rin magbasa. Ako, mahilig ako magbasa. Pero, syempre, hindi naman natin napapractice yung speaking skills doon, right? So, kailangan mo talaga siyang i-practice. Lalo na kung medyo alam mong alanganin ka sa speaking skills mo sa English language, right? Ayun. Viewers natin dyan na merong experience na sa virtual industry at nakapagtrabaho na sa mga iba't ibang client or kung may client kayo ngayon, ano yung sa tingin nyo na na experience nyo? So far, ano yung experience
working with foreign clients. So, para matulungan din natin yung viewers natin dyan. At for sure, makikita yung mga comments dyan below. Alright? Diba na pag-usapan natin kanina yung sa interview? Lagi kang nakukuha. Hindi naman sa ako na mismo nagmamayabang for you. Kasi ako yung nag-handle ng interviews eh. So, pagka nag-handle ko yung interview, syempre, di ba, most of the time, I prep everyone. Very fair ako sa mga aplikante. Talagang kung paano ako piniprep yung mga each and every applicant. Ganon din kita i-prep, honestly. Para fair din sa kanila. So, ang ano ko dito is, pagdating sa final interview, what makes you stand out sa mga other candidates? What do you think? Paano ba? Siguro, mas okay na maging totoo ka. Just be you during interview. If, let's say, makikita rin kasi yan, hindi naman like yung mga clients, siguro, nag-filter yan ng sobra-sobra. So, in a day, siguro makakapag-usap yan ng, parang naisip ko lang naman siya. Meron siyang, siguro, 5 na i-filter. And every day, siguro sa pag-filter nila, malalaman nila kung sino yung totoo, nagsabi na totoo at hindi. So, for me, parang mas okay sa akin na just be you. If, let's say, for example, you don't know how to do the task, then say it. Pero sabihin mo na you're willing to learn. Gato ganyan. Kesa na, hindi kasi ako fan ng yung fake it till you make it. Ako din, hindi rin ako fan. Sorry. So, oo. Hindi rin ako fan. Yeah. So, and also, siguro the reason why I stand out is because nakikita nila talaga yung sincerity ko and yung pagiging passionate ko when it comes to like, sige, ano yung business mo? Di ba, syempre, kapag during interview, sasabihin nila, this is my business, gato ganyan. Totoo. So parang doon pa lang, habang nagkukwento na siya, habang nagkukwento si client, naiisip ko na kung paano siya mag-ROI. Ganun yung naiisip ko. Ito na kagad. Oo, paano kaya ito kikita? Paano kaya siya matutulungan? Parang ganon. So, kasi parang ako talaga, nung nag-enter ako ng VA industry, sinabi ko na, kung ano yung once my client is successful, kung successful ang client ko, ibig sabihin magiging successful din ako. True. Totoo yun. Sobrang and totoo. Kapag napakita ko, pag yung business nito, kumita ng malaking pera, kikita rin ako ng malaking pera. Yes. Ganon yung mindset ko. Growth. So, yes. So, yeah. yung kay accent. Totoo. Kasi the more na yun talaga, doon mo makikita yung passion mo sa trabaho mo, no? On how you be able to help your clients. Also, yung, alam mo yun, yung kung paano yung nag-shift yung career mo into a greater opportunity kapag ginagawa mo ng tama. Right? Tsaka, exactly. In fairness, aminin mo, binabalikan ka ng kliyente. Tama. Diba? Let's say, kumita kayo ng na-hit nyo yung like, certain money na kailangan nyo kitain. Gagawin yan, bibigyan kayo ng incentive, magbulat ka na lang, pinadala na ka ng, diba? Hindi na tayo magsasabi kung magkano. Hindi na tayo magsasabi. Kaya guys, dun sa mga nanonood sa atin dyan, always, dun sa mga bago as in, or kung sino man sa inyo yung nanonood dyan na nasa industry na ngayon at yung mga iba na magsistart pa lang, make sure nyo na kung ano yung ginagawa niya, provide your 100% sa trabaho. Always show up and always make sure na ginagawa ng tama. Okay? Be honest na sa trabaho. Hindi yung fake it till you make it, guys. Is yung fake it till you make it. Huwag natin gawin yun, ha? Kasi nasisira ang Filipino professional. Sayang naman ang opportunity. Huwag nating sayangin. Okay? Tama. Alright. So actually may question dito. Si Franz 888N. Kung babalikan mo ang unang taon mo bilang VA, ano ang babaguhin mo? Ang para naman pang Miss Universe. Oo, di ba? Ulit, parang na-blanco ako doon. Sige. Kung babalikan mo ang unang taon mo bilang VA, ano ang babaguhin mo? Babaguhin? Oo. Parang wala. Parang wala. Kasi ito siguro, maraming mga, hindi naman ako nag-start ng successful agad. Siguro kung paano lang siguro mag-filter
ng tamang client. Like, tama. Oo. Kasi, syempre, nag-start ka, parang gusto mo lahat. oo, lahat gusto mo. Sige, interview, okay go. to. Oo. Go, Pero, interview. tas hindi mo alam yun nga. Ilang beses din ako na-scam, Miss Pearl. Na Ay, totoo ba? nag-work, ganyan. Kasi, okay, sige, gawin mo to, ganyan. Tas not knowing na, ano pala, scammer pala, parang ganun. Pero Oh my ngayon, syempre matagal gosh. na tayo. Kausap mo pa lang, alam mo na eh. Wait Muna, lang, may oo. something wrong eh. May something wrong. Parang iba yung Siguro, screen nitong isang to. Oo. Wait lang, Siguro parang yung nag-lag. ano, Hindi nagtutugma yung boss at saka yung gano'n. siguro yun lang. Yung first year ko siguro, mas naging watchful and mas more at tinrust ko yung yung guts ko. Kasi dati parang minsan na-feel ko na pero parang hindi ako babayaran nito pagdating ng Oo. payout. Pero trabaho pa rin ako ng trabaho. Yung ganun. Siguro learn how to set your boundaries. Yun. Totoo. Yun yung sana at first year pa lang nabago ko na. Pero ngayon, wina-workout na rin yung pagsaset ng boundaries sa clients. Meron pa tayong question dito, by the way. So, from Miss Carmela, what's a small skill that made a big difference in your work? Ano yung small skill na nagbigay ng big difference sa trabaho mo? Siguro, iba kasi ako eh. Iba yung dynamics ko talaga when it comes to work. Siguro makikita mo ako na Sasagutin ko to yung sa akin naman. Go! Oo. Iba kasi ito yung bread and butter ko. Ito yung dito ko ito lang FYI lang So, di ba, I have kids. And 2 of them are now in college. And they're both taking medical field. So, medical field dahil madugo, di ba? Pero I'm proud to say na yung isa, yung panganay ko she's now graduating nursing. Wow! May graduating ka na pala. Yes, meron na. Congratulations! Yan? Katasiyan ng pag-BA, di ba? Diba? Maayos na pagtatrabaho. Ang ganun. Yes. So, isa is nursing and yung pangalawa naman, she's on her second year. Ang radio technology naman yung kinukuha niya. Like yung mga nag-x-ray. So, they're both in medical field. So, wala akong dahilan para alam mo yun, wala akong dahilan para hindi magtrabaho ng maayos or hindi magpursige. Siguro, siguro yung small skill is that, paano ba? Alam ko kung ano yung why ko eh. Alam ko kung ano yung why. W-H-Y. Importante na alam mo yung whys mo kung bakit ka nagtatrabaho ng matyaga at ng maayos at ng matiwasay is para sa mga anak mo, di ba? And ayoko umiyak dito Charot. Pero yun lang naman, siguro yun. Iba kasi ako, yung dynamics ko when it comes to working. And iba rin naman yung dynamics ko outside work. Kaya ayoko naman dito na ako ay sobrang, alam mo yun? Siyempre, nagiinom-inom din tayo, nagwawal-wal din tayo. Work-life balance nga, di ba? Yes. Pero iba yun eh. Iba kapag nakaupo na ako dito sa station ko, nag-iibang anyo ako. Ganon. Totoo yun. Very professional, ganyan, yun, wala namang, feeling ko naman, small skill lang yun, wala namang something special doon. Siguro, lang, yung alam mo yung dynamics mo when it comes to work and yung ikaw outside work. Parang yun nga, work-life balance. Totoo. And grabe yung journey ko sa pag-VA, pero I can say na kahit wala pa ako, hindi ko naman masasabi na nasa peak na ako, no? Pero siguro, hindi rin ako magko-quote kung magkano na yung kinikita ko ngayon kasi marami pa rin tayong utang na kailangan bayaran. Pero, di ba, at least, nagmo-move forward. naka-LL na, compared looking back dun sa mga previous, diba? Totoo. So, ako dito, what's a small skill that made a big difference in your work? Honestly, sa totoo lang, small skill, yung initiative talaga. Yung initiative na mag-research. Kumbaga, madali lang na ngayon may AI na gamitin mo ng gamitin. I mean, para to gain more information, to learn something new every day. So, ako kasi ang ginagawa ko, every day, kailangan may matutunan ako every day. Hindi lang dahil sa natututunan mo sa tao or what, pero yung initiative mo na to research at least one thing a day. Related man niya sa
sa trabaho ko or related man sa ibang bagay, basta may matutunan ka in a day. Ganun yung sa akin. Para tuloy-tuloy, napapractice natin yung dapat tayong matuto lagi. Hindi natin alam lahat ng bagay. Kahit mga nanay na tayo. Di ba? Tama. Kahit ang tagal na natin sa industry na to, hindi natin masasabi na alam na natin lahat eh. So, kailangan yon. Parang basic pa rin yung mentality natin para mas more tayong matuto. Kasi the more na sasabihin mo na professional ka na talaga at you're head of the game, parang iisipin mo na ano pa nga bang matututunan ng taong to kung ganito siya mag-isip, right? So, yun. Always keep on learning. Sabayan natin yung pag-i-innovate ng ng technology ngayon kasi grabe ng AI. Siyempre, papadaig ba tayo sa AI? Gamitin natin ng maayos. Work smarter, 'di ba? Yung ganun para at least hindi tayo mausungan ng technologies ngayon. So, ayun, yun lang. What's your proudest moment as a VA so far? Proudest? Ayun, siguro yung mga kapag patapos na ako ng college, na siya, nursing siya, and after, this year na yun this school year na yun sa makakapagtapos. Ayun, so, yan. Congratulations! Mag-graduate ng isa. Honestly, ito walang BS to Every time na may candidate ako na nakakapasok, dito man or dun sa isang part-time ko. Oo. Sa MG2A man or dun sa isang part-time ko. From MG2A din naman yon. So, recruiter din ako. So, yung question, bongga. May question pa tayo. From Franz, what did you feel when you got your first client? Ano nga naman ang... Ay, day. Grabe. Kulang na lang tumambling talaga ako, no? Like, talagang after nun, nag-inom ang lola mo ng malala. Sabi ko nga, di ba, work-life balance, hindi tayo magpapaka-plastic dito. So, after noon, syempre, aral ka talaga. Ay, ito pala, before pala ako sumalang na interview, talagang inaaral ko talaga siya ng bonggang-bongga. So, parang mga 2 days ako talagang nakatapat lang dyan, aaral, research. Oo. Tapos, syempre, kapag natanggap ka, dahil parang, sobra naman talaga. Sobrang sarap na pakiramdam no? Sarap na pakiramdam. So, yun. Nagwalwal si ate girl mo after. Kasi, syempre, iba yung pakiramdam mo dun sa BPO industry na natanggap ka. Ito kasi, before naman kasi wala namang agency talaga. Yes. Diba? Talagang direct parang client. Kung meron man, most of the time, diretso ka sa client or yung mga, parang kumbaga sa dating app, parang, alam yun, parang mga tools na, mga apps na, websites na parang LinkedIn, maghahanap ka ng mga doon, na mga client doon or kung sa ibang platforms, 'di ba? So parang ganun siya. And ang dami mong kakompetensya kasi ang dami naghahanap. Ngayon kasi sobrang mas malala na ngayon. Before hindi pa ganun, pero syempre yung iba kasi nakikita mo yung profile ng iba. So medyo ang hirap mahirap na nga yung competition before, mas mahirap pa ngayon kasi, 'di ba, ang dami na nag-virtual assistant. First natin, don't forget guys, hindi dahil sa experience na lahat ng tao ngayon or mas upskill sila, wag niyong niyo yung sarili niyo, wag niyong i-down yung sarili niyo na hindi na kayo pwede dun sa industry. Maraming pwedeng trabaho online. Trust me. Ang dami na namin pinasok. Kahit si Chay, ang dami na pinasok niyan. Ako din, ang dami na pinasok na sales, collections, customer service, everything. Talagang, kung kayo, dun sa mga kilala nyo na gustong mag-virtual assistant or kung ano man, or gusto matuto, follow nyo lang kami dito sa TikTok. Yung account namin specifically, also dun sa Blue App and also sa YouTube. So, para updated kayo. And also follow our pages, Facebook pages, My Go-To Assistant, kita naman, nasa baba. MYGO2, number 2 yan assistant. Yan. So, para at least maging updated kayo sa lahat ng bagay, di ba? Additional questions pa kayo, comment down para at least ma-answer namin. Eto, meron pang question si Franz. Have you ever experienced losing a client? How did you handle it? Naku, ito na.
Losing a client. Yes. Paano Oo. ba? Mm, losing a client? Paano? Paano yun? Like yung... Yung bigla na lang sigurong nawala or tapos yeah, paano mo na-handle? Oo. oo, siguro most ng mga client ko na bigla na lang nawala, ito yung mga yung mga scam, ganyan. Oo. Or let's say for example, if let's say halimbawa natapos na yung contract kasi 'di ba minsan seasonal lang naman, Oo, totoo. 'di ba? Minsan seasonal lang yung support na kailangan nila. Let's say minsan kasi kapag winter, 'di ba? Minsan di naglalabasan yung hindi kailangan ng business, parang ganon. So kapag seasonal or biglang nawala si client, hanap ulit ng panibago. Oo, Parang totoo. ganon, 'di ba? Hindi ka pwedeng ma-idle kasi marami tayong bills na kailangan bayaran. So the way I handle it is, ayun lang, hindi ako, alam ko parang naka-ano na yun, ano na siya, built-in na siya sa akin na, let's say, stop muna si client. So, hanap ulit ng panibago. Ganun lang naman. Oo. Hanap ng iba. 'Di ba? Move forward agad. Kailangan mabilis ang Yes. pacing natin dyan kasi Exactly. Huwag tayo masyadong maging emotional. yung mga nanonood sa atin ngayon na gusto maging VA, aspiring VAs or, nagsa-start pa lang, anong advice yung pwede mo mabigay sa kanila? Sige, paano ba? Simplihan lang natin. Siguro, kung talagang nag-i-start pa lang, masasabi ko lang, start small, okay? Parang small steps. Kasi again, hindi siya madaling journey. And you just have to be patient, okay? Kasi sinasabi ko sa inyo, ako bago ako nakapasok dito, parang 20 in a day na na applications. Oo. Bago may tumawag sa akin na isa, ha, biruin mo yun, 20 applications, isa lang yung magre-reply sa'yo na, for interview ka na. So you just have to be patient. Huwag maubos ang iyong pasensya. Hindi siya instant success story. Okay? And ano pa ba? You have to invest time, invest effort, and if may budget, yun nga, parang take courses kasi magiging sulit yan at the end of the day. Second, siguro yun nga yung sabi ni Miss Pearl na we have to keep learning. Okay? So, ako kasi, siguro ganun din ako, same tayo Miss Pearl, kasi kahit saang, hindi mo pwedeng sabihin na alam mo lahat eh. Okay? So, and hindi siya masamang aminin na you don't know everything, 'di ba? Sa akin, always bring your cup half full. Okay? Hindi siya palaging puno kasi minsan kapag puno na 'yan, kahit may gustong alam mo 'yun, may gustong ituro sa iyo, hindi mo na siya i-acknowledge kasi mayabang ka na. Oo. Okay. So, kapag inisip mo na alam ko na 'yan, alam ko na 'yan, paulit-ulit ko na 'yan na experience kasi kapag sinabi mong ganun, doon ka na titigil mag-grow. Doon ka na mag-stop na, okay, ito na lang yung alam mo. 'Di ba? Kasi ayaw mong tumanggap ng turo ng ibang tao or ng knowledge na panibagong matututunan. And ano pa ba? Siguro yun nga, keep yourself humble. Okay? So, hindi porke kumikita ka na ng 6 digits, 7 digits, mayabang ka na or what? Hindi ka na willing 100%. Hindi ka na willing mag-share ng skills mo sa iba. Ganun. Natutuwa nga ako kasi 'di ba Miss Pearl, sabi ko kayo build ng courses ganyan kasi feeling ko mas capable kayo yung MG2 kasi nga may system na kayo. So, parang sabi mo, parang inaano niyo na 'yon, pinaplan niyo na 'yon, 'di ba? So actually, for sure maraming gustong matuto talaga. Para matulungan namin yung mga tao na gusto mag-start pero hindi alam kung paano, or gusto lang talagang matuto. Ayun. Exactly. Yung VA career for me hindi ko siya siguro sabihin ko na hindi ko siya tinitreat ko siya as temporary, yung pag-VA ko sa akin, siguro you just have to treat it as yung stepping stone siguro. Hindi pa ito yung finish line for me. Okay? Kasi in 10 to 15 years isipin mo, parang BPO industry din yan Yung space ng pag-VA, it will be more crowded, magiging mas competitive pa siya, alam ko, in 10 to 15 years. And isipin mo na lang, kapag ako, ilang taon na ba ako ngayon? So, hindi na ako magkukoto, ilang taon na ako ngayon. Parang for me, working in my 50s and 60s as a VA,
tas yung client mo parang mga nasa 20s or 30s, parang feeling ko it won't feel right for me. Not unless na you are equipped with knowledge na, you keep on talagang nag-upgrade ka, nag-upgrade ng skills and knowledge. Not unless you're like that. Pero, yun nga. So, sa akin, parang treat this as temporary lang, para hindi ka maging complacent. Alam mo yun? And, you just have to, move smart. Huwag tayong tatang. Nanonood sa atin ngayon. Okay, so, sa aspiring VAs natin dyan, who's currently watching us, ano yung currently things that you prepare for your VA journey? So, comment lang kung anong ginagawa nyo na preparation. And if you're already a VA, what advice would you give to beginners? Let's inspire others. Okay? Let's inspire each other, guys. All right. So, taking online courses and joining communities is such a smart move, which is, totoo naman, yung nabanggit mo kasi na take ng, kailangan mo matuto eh. Kailangan mo talaga matuto. And most of us, nag-take ng courses online. So, may mga free, may mga hindi. Pero, ang problema lang kasi dun sa mga free, wala ka mapagtanungan. Yun lang yung downside nun. Pero kung nasa course ka, don't worry guys, kapag dadating na yung point na mag-release na kami ng courses, we'll let you know immediately. Inaayos lang namin, don't worry guys. Kasi alam ko ang dami interested. At sana, hopefully, makatulong sa iba. And we're trying to, as much as possible, squeeze in yung budget para at least mas maraming matulungan. Kasi for sure, hindi naman lahat ng tao may budget right as of the moment para mag-start. Diba? Anyway, meron pa tayong question na isa. Ano ang mga misconception ng mga tao tungkol sa VA work? Ikaw, Chay. Ano bang mga misconception before na na-experience mo? Or ikaw, anong misconception mo sa VA work before? Misconceptions na, instant nakikita ka ng 6 digit. Oo. Kasi yung mga iba na parang kala mo, diba, na parang kala mo pag nakasalubong mo pautang, huy! Hindi, totoo. Kasi every time na nakikita, or kapag bigla na lang may magbe-message sa'yo, pautang. Baka sa isip-isip ko, nag-scatter kaya to. If you have any questions, guys, comment lang. By the way, time to shine na, guys. Alam ko na ilang beses ko na itong binabanggit sa mga previous lives natin. So, it's time to shine. If you're watching this live, we want to feature you on our LinkedIn page in a special talent spotlight post. Okay, so Charlene, ikaw din. Chay, alam mo yan, na-spotlight ka na rin before sa LinkedIn. So, bigyan natin ng chance yung mga viewers natin to, ma-highlight sila at malay mo, magkaroon pa sila ng kliyente doon. Additional income pa, diba guys? So, here's what's you're going to do. So, drop down a comment with your name, ano yung role mo, kung may role ka na, or your skill set, or skills na meron ka, and one thing you love about being a VA. Or, kung dun sa mga wala pang experience, you can just write your name and your role or your skills. Okay? So, go ahead guys, comment na. Pero kung nahihiya kayo, alam ko naman may mga nahihiyang mag-comment dyan para ma-feature. So, ang gagawin lang dyan is, all you have to do is to message us diretso dun sa social media platforms namin. Sa Blue App, may page kami doon. Meron din naman akong account doon. So, my go-to assistant, MG2A. So, ganun lang siya. Message na lang kami doon if you want to be featured para at least matulungan din namin kayo. Libre yun guys, walang bayad yun. Tutulungan namin kayo to be featured. Para at least maraming clients ang, pwedeng mag-hire. Chi, very informative. Thank you, Chai, for sharing your experience with us. And thank you, MG2. Thank you so much for watching. Please, Ate Chai, mag-ano ka na dyan. Mag-comment ka dyan para ma-feature ka nila. Oo, tara, go. Kung nahihiya, okay lang yon. Mag-message kayo sa amin para at least ma-feature namin kayo. Make sure lang ayusin natin maayos naman natin yung resume kung wala pang resume. Ayusin natin yung resume. Tapos,
Of course, kailangan ready tayo dun sa mga pwede nating ma-encounter sa mga kliyente. Kasi usually, hiningi yan talaga updated na resume, guys. And kung ano yung skills natin. Kasi yun din talaga ang i-highlight MG2A sa LinkedIn. Okay? Alright. Thank you so much for sharing your story today with us. And you've given our viewers so much inspiration and insight into what it is really. So, it takes to thrive as a virtual assistant. As in, sobrang na-appreciate namin talaga. Sobrang thank you, Chay. And be ready. Alam mo na yung sinabi ko sa'yo kanina. Okay? Yes, okay. Noted. Okay. So, basta guys, comment down dun sa mga, kung mapapanood nyo to ng, ng nakakat na or kung na-post na namin in a few days, you can just always comment your name, yung top skills nyo, and kung yung meron na dyan, basta message lang kayo if you want to be featured. Hindi kami madamot sa ganyan, guys. We can feature you. At para ma-share namin sa possible clients. Malay nyo, di ba? Pag-share kayo ng information sa amin, na ma-feature namin kayo, at dun nyo pa makuha yung client nyo, first client. Yes. Alright? May kasama pang pa-edit ng picture. Yes. Alright. Ganda Thank you so much. Ay, ganda ba? May pa-edit. Di ba? May pa-headshot pa yun na kayong ganda kaya. So, go lang. Tapos follow niya rin kami, ha? Sabi ni Franz, follow pala. As long as you are part of it now, MG2A, you are safe. Antaray! Di ba? Thank you so much, guys. Thank you for watching. See you in a few weeks. Thank you. Okay? Thank you, Chay, for attending our live today, and hopefully sana makatulong sa iba. Thank you so much. My Go-To Assistant, your trusted partner for remote business solutions. Whether you're a business owner or a virtual assistant, we're here to connect you with the right opportunities. We offer comprehensive services designed to support your business and team, administrative and executive support, keep tasks organized and efficient, accounting and financial expert, stay on top of your financial records, marketing and creative powerhouses, expand your brand's visibility, sales and engagement specialists, increase conversations and customer engagement, HR and recruitment specialists, connect you with the top talent or career opportunities. Ready to scale your business with a perfect virtual assistant? Call us at 888-819-3576. That's 888-819-3576. My Go-To Assistant, empowering your business one task at a time.